Good morning guys, so ito nga pala yung pinakabago nating nakuhang unit, Mitsubishi Montero Sport GLS 2019 acquired automatic transmission yan. Actually mga bossing, itong unit na to is meron na talagang owner. Nauna yung buyer, so pinaghanap niya tayo ng Mitsubishi Montero. Tapos nung nakahanap na tayo, at sure ito pinakita na natin sa kanya, bago ko to bilhin is pina-approve ko muna sa kanya, kaya nang hingi tayo sa kanya ng reservation. Kaso nung naiuwi ko na kinabukasan, bigla niyang kinancel dahil sa dalawang reason. So ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung reason kung bakit niya kinancel, and for sale na po itong ating Mitsubishi Montero na to. Actually mga bossing, kung iniisip po ng iba na presyo ang problema, actually walang problema sa presyo. Sinabi ko naman sa kanya to bago niya bilhin, bago siya magpa-reserve. Tapos chinek ko na rin naman yan, condition, tires, mileage, tapos na test drive na rin natin yan, okay naman siya lahat. Ito yung sinasabi kong problema na inayawan niya. Nung nakuha namin to, actually late ko na lang din nalaman kasi nga inuna ko muna yung condition at test drive, tapos nung okay na nakikipag-deal na ako sa seller. Tapos nung time na nagbabayaran na kami, doon ko nalaman na hindi pala nakarehistro. Okay, yes guys, hindi siya nakarehistro. So sabi ko sa sarili ko, rehistro lang naman yan, maliit na factor, pwede ko naman nang i-consider. Yan. So Wednesday ng gabi nung naiuwi ko to, Wednesday ko rin to kasi kinuha, Thursday pa lang po mga bossing is pinarehistro ko na. Ayun yung documents niya, nandyan na rin yung original ORCR. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa video kasi public documents yan, and mapa-flag down yung ating video pag napakita tayo ng public documents. Kaya sa mga titingin na lang or bibili, makikita ninyo mga bossing, nakarehistro na po to. Mga boss, ang isang sasakyan kapag hindi nakarehistro, hindi naman siya ganun ka big deal. May mga sellers kasi mga bossing na kapag ibibenta na nila ang sasakyan, hindi na nila pinaparehistro. Ngayon, basta ang importante nakapag-verify kayo sa LTO at sa PNP na wala siyang apprehension at hindi siya hot car, pwede nyo pa rin bilhin kahit hindi nakarehistro. Nasa inyo na lang po yan kung itatawad ninyo or talagang isi-shoulder ninyo yung expenses. Pero on my case, dahil nakapag-deal na kami ni seller dito at nagbabayaran na lang nung nalaman ko na hindi siya nakarehistro, is shoulder ko po talaga yung rehistro. Wala na po tayong magagawa ron. So yun yung unang reason kung bakit hindi niya kinuha, hindi daw kasi nakarehistro. So sir, sabi ko pinarehistro ko na. Ano pa bang issue? Yung next thing na dinahilan niya yung sa susi. Nung nabili ko to mga bossing, ang susi is iisa na lang. Okay, iisa. Pero dahil nakikita niyo naman sa mga tutorials ko na gumagawa rin ako, nagduduplicate din ako ng susi, sinulusyonan ko na rin mga boss kasi ayaw ko naman nabibentahan kayo ng kahit na konting issue meron. Kaya ang ginagawa ko mga boss, ito sinulusyonan ko na, sinolder ko na. Kahit i-check nyo kung magkano ang key fob, magkano ang programming sa Mitsubishi, magtanong kayo magkano ang programming ng nawawalang susi, sinolder ko na rin po yan. Okay, so yan yung dalawang reason guys kung bakit inayawan ni seller to, ay ni buyer. So sabi ko, sir, naayos naman po yung problema, pero bakit naman po tayo ganun? Diba? So parang ewan ko kung nagdadahilan lang si buyer. So ako, sige sir, kaya ko namang ibenta yan. Yung reservation niya na 50,000 mga boss, isinuli ko sa kanya ng buong buo. Ayoko kasi mga bossing, naiisipin ninyo na niloloko kayo sa isang transaction. Maayos yung car, maayos yung documents, minor lang yung issue, pero kahit gaano ka minor yan mga boss, hindi ko kayo papasahan ng may problema. Aayusin ko yan. Ayan, makikita nyo guys, 41,000 lang ang mileage nyan. Saka nakakita ng 2019 acquired, maayos na maayos ang sasakyan. Kahit dito sa loob, tignan nyo, maayos na maayos yan. Mga gamit ko yan mga bossing. Okay, kumpleto naman sa documents, diba? So naayos ko naman na yung rehistro, naayos ko naman na yung sa susi, diba? Ito tignan nyo, maayos naman yung body. Madumi lang guys, pasensya na marumi kasi nga tag-ulan ngayon. Nung kinuha ko yan, scanner ko yan, gamit ng mga anak ko. Okay, tag-ulan ngayon, pero maayos yung body. Halos wala nga masyadong mga gas-gas at scratches. May mga minor scratches pero very common na yun kasi nga second hand car naman ito. Kahit nga yung engine bay nito mga bossing hindi ko pa dinedetailing yan ha. Ang nagdetail, ang ano pa nito yung mismong may-ari. Napaka ano niya, napaka maingat din siya. Ayan kinuha ko yan, ganyan niyang kalinis. O diba? Kaya nga nung nakita ko pa lang to mga boss, hindi pa ako bumababa, nakita ko pa lang yung sasakyan. Sabi ko maayos yung sasakyan. Madumi kasi nga tag-ulan, pero maayos. Ayan maayos na maayos
Kaya nga nung inayawan to bigla nung client ko, grabe parang pakiramdam ko. Hindi po ako nanloloko mga bossing. Napaka minor issue nung rehistro tsaka nung nawawalang susi. Nagiging major issue lang yung susi kapag ka hindi mo ginawa ng isa pang reserba tapos hindi mo dinilit yung nawawala. Kaso na-delete ko naman na po yung nawawalang susi, tapos meron na po siyang dalawang susi ulit, di ba? So eto mga boss, meron na rin palang roof rail yan. Roof rail, top load carrier. Okay? Tapos yan, nakamags na rin siya ng monster rims. All-terrain tires. Sa mga magiging interested mga bossing, message nyo lang ako. Hindi ko pa yan napapadetailing. Papadetailing ko pa, hindi pa nakaka-car wash. Mula pagkakuha ko, ganyan pa siya kadungis. Pero huwag nyo intindihin yung dungis mga boss. Ang importante, maayos yung sasakyan, maayos yung condition, walang problema sa papel, wala kayong po problemahin sa sasakyan. Okay, message nyo lang po ako sa mga magiging interested. Message nyo po ako sa aking Facebook page, okay?